Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Romano. Taong 1957, San Sebastian, Samar. Hindi pa gaanong maunlad ang lugar noon ng San Sebastian. Sa panahon noon nila Romano, bilang pa lang ang bahay sa lugar na yon. Walang kuryente, tapos baku-baku pa ang kalsada. Para mabuhay ang kanilang pamilya, sumasama siya sa kanyang mga tiyuhin sa pagbebenta ng mais sa karatig lugar. Noong una, inakala rin niyang madali lang ang trabaho nila dahil sa maghatid lang sila ng mga ito, pero kalaunay unti-unting napagtanto ni Romano na hindi yun ganun kadali kagaya ng kanyang inaakala. Lingid kasi sa kanyang inaasahan, hindi lang problema ang magiging hadlang sa kanilang ginagawa. Ayon kasi sa tiyuhin ni Romano, ang daang tinatahak nila noon, kadalasang may nagpapakitang mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sino. Dagdag pa nito na, maliban sa babaeng nakasuot ng sayang puti na punit-punit, madalas din sila roong nakakasilay ng taong naglalakad ng patuwad. Hindi na rin mabilang ang mga naglalakihang asong gubat na kanilang nasisipat, kung kaya't para makaiwas, di na sila pumapayag na umuwi ng 10 oras. Bahala na kung sa karatig bayan sila matulog, basta ang importante, hindi manganib ang kanilang buhay. Yon ang palaging sinasabi sa kanya ng tiyuhin niya na siya namang di niya gaanong pinapansin. Sa loob kasi ng ilang buwan nilang pakikipagpalit ng mais, di naman sila naaabutan ng gabi sa daan. 3:00 pa lamang kasi noon ng hapon, nagmamadali nang umuwi ang dalawa niyang tiyuhin. May bumili man sa wala, uuwi sila kahit na anong mangyari. Dahil sa ganoong sitwasyon, naniwala naman itong si Romano na marahil totoo nga ang mga sinasabi ng mga ito. Pero syempre, dahil sa nagbibinata pa lamang siya noong mga panahong yon, aminado siyang hindi siya gaanong naniniwala sa mga salita lang. Ang gusto niya noong mangyari, masipat niya talaga ang mga nilalang na yan para maniwala siya. Di naman siya natatakot sa mga ito, gawa ng sanay na rin siyang makarinig ng mga ganoong uri ng kwento. Minsan nga, ginagawa niya pa ring biro ang tungkol sa mga nilalang na yan kapag may kakilala siyang nagbabanggit ng tungkol sa mga ito. Ilang beses namang sinabihan itong si Romano ng kanyang mga magulang na magbigay galang sa mga nilalang na yan, pero sadyang matigas ang kanyang ulo. Kung ang iba nababahala sa kanyang mga sinasabi, siya naman gustong-gustong hamunin ang mga nilalang na yon. Ang hindi niya alam na sa bawat sinasabi niya, may mga tenga palang nakikinig. Lumipas pa ang mga araw. Umaktong parang bata itong si Romano tuwing may kausap siyang taong nagbibigay babala sa kanya. Sa halip na matakot, iniinsulto niya pa ang mga ito sa pamamagitan ng paghamon sa mga nilalang na itinatakot nito sa kanya. Nang mapansin naman yon ng tiyuhin niyang pinagtatrabahuhan, di naman ito nagdalawang isip na kausapin siya. Pagtatapat nito sa kanya, mainam na respetuhin na lamang niya ang paniniwala ng iba upang hindi siya magkaroon ng kaaway. Inamin din ito sa kanya na maging ito man, naiirita sa kanyang mga ginagawa. Dagdag pa nito, wala pa siyang alam sa realidad ng mundo, kaya ganun siya kung umasta. Nang marinig naman ni Romano ang tungkol dito, di naman niya maiwasang makaramdam ng takot, gawa ng kitang-kita niya na seryoso ang kanyang tiyuhin sa mga katagang inilalahad nito. Matapos naman itong magsalita, mahinahon naman yung tinanong ni Romano ukol sa paniniwala nito sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng tao. Makinig ka, Romano. Totoo ang mga yan. Hindi mo ba napapansin sa akto namin na umiiwas kami sa kanila? Gusto mo ba talagang makakita ng isa sa mga yan? Kung mapapatotohanan namin na totoo sila,
Ano ang gagawin mo? Kapangasa ng ginagawa mong yan, pamangkin. Hindi malabong ikamatay mo yan. Dahil sa sinabi nito, di naman niya maiwasang mapalunok ng laway. Sa puntong yon, alam niyang nagsasabi ng totoo ang tsuhi niya dahil bakas sa pagmumukha nito ang pinaghalong galit at pangungumbinsi sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, inilahad nitong hindi naman maaapektuhan ang trabaho niya sa mga ito, pero sa susunod na makarinig pa yon ng pangiinsulto mula sa kanya, humanda na siya sa magiging parusa. Nang marinig naman yon ni Romano, minabuti naman niyang wag nang magsalita. Sa isip-isip niya kasi noong mga oras na yon, seryoso na ito sa mga sinasabi nito, kaya mas mainam na wag na lang siyang makipagtalo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na silang pag-uusapan, agad naman siya nitong inabisuhan ukol sa magiging lakad nila kinabukasan. Inaasahan naman yon ni Romano, kaya ang ginawa niya tumango na lang habang mabilis na naglalakad pabalik ng bahay. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, nagkaroon sila ng pag-uusap ng kanyang ama. Kagaya ng inaasahan, pinag-usapan nila ang tungkol sa mga nangyari noong umaga. Nabanggit din kasi yon ng tsuhi niya, kaya hindi nito maiwasang pagsalitaan siya. Dala na rin ang galit noon ng tatay niya sa kanya. Inutusan siya nitong sumunod. Kahit 10 oras na noon, tinahak nila ang daan patungong palayan hanggang sa kalaunay napadpad na sila sa lugar na yon. Nataon namang maliwanag ang buwan, kaya hindi na nila piniling magdala ng sulo. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, nasipat naman niya ang kanyang ama, nakasalukuyang pumapatay ng manok gamit lamang ang isang maliit na kutsilyo. Sa estilo nito, alam ni Romano na hindi nila kakainin ang mga manok na yon. Bukod kasi sa iwinawasiwas nito ang dugo sa lupa, napapansin din niyang panay ang pagsambit nito ng mga katagang hindi niya maintindihan. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang makasilay ng 5 bolang apoy na lumutang sa 5 sulok kung saan nakatayo ang kanyang ama. Pagsilay naman niya rito, kitang-kita niya ang nagliliwanag nitong mga mata na parabang pinupuspusyo ng kung anong espiritu. Akmang tatanungin na sana niya yon ukol sa mga nangyayari, pero bigla naman siya noong natigilan nang masipat niya ang pag-angat ng mga paa nito sa lupa. Mabilis siyang tumungo sa kinaroroonan niya at nung magkaharap na sila, muli niya itong narinig na magsambit ng mga pabulong na dasal. Sa isang iglap, nakarinig sila ng malalakas na pag-atungal at kasabay nito ang pagbalik ng wisyo ng kanyang ama. Pagsilay naman ito sa buong paligid, agad naman siya nitong hinawakan sa braso, sabay takbo patungo sa gilid ng palayan kung saan naroon ang masukal na kakahuyan. Sa pagkubli nila sa lugar na yan, sakto naman nilang nasilayan ang grupo ng mga nilalang na naglalakad sa mga kahon ng palay. Iba't ibang uri ng engkanto at espiritu ang kanilang nasisilayan noong mga oras na yon, na siya namang nagbigay ng matinding kilabot sa buong pagkatao ni Romano. Ayon sa kanya, ang nilalang na tumatak sa isipan niya ay yung batang nakasampas sa lumulutang na kabaong. Marami rin siyang nakitang San Telmo kasama ng mga paring naglalakad na may pugot na ulo. Habang tumatagal naman ang pagsilay niya rito, unti-unti niyang napapansin ang takot sa kanyang katawan na halos unang beses pa lamang niyang maramdaman. Pakiramdam noon ni Romano, konting sigaw lang ng mga ito para na siyang babawian ng buhay. Nakakawala rin yun ng bait na kung magpapadala siya, paniguradong ikakapahamak niya. Ang gusto niya kasing gawin noon, tumakbo na ng mabilis upang matakasan ang mga nilalang na yon. Kaso lang, hindi ito pinahintulutan ng kanyang ama dahil sa oras na yon ang ginawa niya, mapapansin siya ng mga nilalang na yon.
Sa mga sandaling maramdaman nito ang matinding takot sa kanyang katawan, yun na rin ang kanyang magiging katapusan. Mariinding inilahad ng tatay niya, may mamamatay sa kanila sa oras na ginawa niya ito. Bilang ama kasi, hinding-hindi siya nito kayang pabayaan sa harap ng isang matinding panganib. Nang marinig naman ni Romano ang tungkol dito, pinili naman niyang sumunod sa nais nito. Pagkaraan pa ng ilang oras, awa naman ng Diyos, naglaho na parang bula ang mga nilalang na yon. Matapos kasi nitong mapuntahan ng lugar kung saan nag-alay ng dugo ang kanyang ama, agad din naman yung nawala. Hindi mawari ni Romano kung ano ang ginawa ng mga ito, pero base sa kanyang nakita, parang meron lang yun doong kinuha. Di man kapani-paniwala ang kanyang mga nasaksihan, wala siyang magagawa kundi yon ay patotohanan. Bali-balik ta rin man kasi ang mundo, hindi niya kayang lokohin ang kanyang sarili para paniwalaing lahat ng kanyang nasaksihan ay pawang produkto ng malikot niyang isipan. Sa pagbalik naman nila sa kanilang tahanan, tulala namang pumasok si Romano sa kanyang silid. Di na rin sila nakapag-usap ng kanyang ama, dala ng matinding pagod, buhat sa ilang milyang paglalakad nila. Kinabukasan, bago pa man pumutok ang bukang liwayway, nandun na sa kanilang tahanan ang dalawa niyang tiyuhin. Dala-dala na nito ang kalabaw na kanilang gagamitin, kaya kahit walang maayos na tulog at hindi pa nakakapag-almusal, pinili niyang sumunod na sa mga ito. Kumakalaman ng tiyan, walang narinig na reklamo ang dalawa kay Romano. Sa pagbagtas naman nila ng daan, bigla naman siyang umalma nang marinig niya ang usapan ng dalawang tiyuhin niya ukol sa plano nito pagkatapos nilang magbenta. Ayon sa dalawa, hindi nila aagahan ng pag-uwi, gawa ng meron silang lugar na gustong puntahan. Mariin din itong inilahad na napilitan silang gawin ito dahil na rin sa ugali ni Romano. Pagkarinig naman niya sa mga katagang yan, agad naman niyang tinanong kung ano ang plano ng dalawa. Nang marinig naman ng tiyuhin niyang nasa malapit ang kanyang sinabi, bigla naman yung ngumisi sabay wika ng, "Hindi ba nag-usap na tayo kahapon? Alam mo na yun, Romano. Masaya to, kaya maghintay ka." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad namang tumawa ang dalawa na parabang may pinag-usapan na ang mga ito. Dahil sa wala naman noong ideya itong si Romano, pinili na lamang niyang manahimik. Medyo masakit din kasi ang ulo niya noong mga oras na yon dahil sa kawala ng tulog buong magdamag. Ilang oras pa ang dumaan, naging maayos naman ang bentahan nila ng mais. Sa loob ng kalahating oras, sako-sako na ang nabili ng mga negosyante sa kanila. Labis naman yung ikinatuwa ng dalawa, lalo pat alam nitong malaki-laki na naman ang kanilang magiging hatian. Kinahapunan, kahit lagpas na sa kota nilang oras, napansin naman niyang wala pang balak ang mga itong umuwi. Kalimitan kasi, kapag pumapatak na ang 3:00 ng hapon, nagmamadali na ang dalawang yon para iligpit ang kanilang mga gamit. Pero sa mga oras na yon, hindi niya ito nakikitaan ng pagmamadali. Sa katunayan, kahit papasapit na ang 4:00, masaya pa rin itong nakikipag-usap sa mga kakilala nito. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatimang pinaggagawa ng dalawa, agad naman niya yung nilapitan sabay wika sa mga ito ng, "Di pa ho ba tayo uuwi? Hapon na oh. Akala ko ho ba delikado ang daan? Bakit parang gusto niyo yatang magpagabi rito?" Ay, ano ka ba naman, Romano? Huwag mo nang alalahanin yan. Ligtas naman ang daan. Tsaka ano bang ikinakatakot mo? Di ba, hindi ka naniniwala?
Pagkarinig naman niya sa naging sagot nito, agad namang kumunot ang kanyang noo. Labis-labis ang pagpipigil noo ni Romano sa puntong kung hindi niya lang tsuhin ng taong yon, baka nasapak na niya ito. Hindi naglaon. Nang tinalikuran na siya nito, agad naman siyang bumalik sa kanilang kalabaw para maghintay. Pagtungtong naman ng 5:00 ng hapon, tsaka pa lamang sila umalis sa lugar na yon. Habang binabaybay nila ang daan, hindi na gaanong umiimik itong si Romano, dala ng pagkairita sa mga tsuhin niya. Yung dalawa naman, panay lang sa pag-uusap na parabang hindi man lang ito nakakaramdam ng pagkabahala. Sa pagdating naman nila sa parte ng daan kung saan wala ng kabahay-bahay, sa hindi malamang dahilan, itinigil ng tsuhin niya ang pagmamaniobra sa sinasakyan nilang kalabaw. Akala nila nung una, iihi lang ito. Pero nung mapansin niyang tinatahak na ng sasakyan nila ang ibang daan, doon na siya nagsimulang umangal. Ayon kay Romano, mas mainam kung umuwi na muna sila tapos balikan na lang nila kinabukasan ang pakay ng mga ito sa lugar. Dagdag pa niya na, sa layo pa nila, hindi malabong aabutin sila ng siyam-siyam bago makauwi. Nang marinig naman yon ang kanyang tsuhin, inutusan naman siya nitong wag nang magreklamo. Mariin din itong inilahad na sa mga oras na yon wala silang ibang nais gawin, kundi patunayan sa kanya na totoo ang mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Ayon pa sa isa sa mga tsuhin niya, yun lamang ang nag-iisang paraan upang itigil niya ang pangiinsulto at pagtawa sa paniniwala ng iba. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, halos wala naman siyang maisagot. Ayaw niyang mapahiya sa dalawa, kaya kinimkim niya ang mga nakita niyang nilalang noong pinatunayan yon ng tatay niya. Inakala niya ring mga engkanto lang ang ipapasilay nito sa kanya, pero pagkaraan pa ng ilang minuto, napadpad sila sa isang malaking abandonadong bahay sa gubat. Matagal nang walang naninirahan sa lugar na yon, at base sa kanyang mga nakita, ilang siglo nang naiwan ang tahanang yon. Pagbaba naman nila sa kalabaw, agad naman siyang inabisuhan ng kanyang tsuhin na sumunod. Siyempre, upang maipakita na matapang siya, ginawa niyang ipinag-uutos ng mga ito kahit matinding takot na ang bumabalot sa katawan niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapasok na nila ang bahay na yon, agad namang bumungad sa kanila ang mga antigong gamit ng mga taong minsan na roong nanirahan. Habang binabaybay nila ang unang palapag, nabanggit ng tsuhin niya na hindi nilinisan ang tahanang yon, bagkus ang lahat ng miyembro ng pamilyang minsang nanirahan doon, pinaslang ng grupo ng mga aswang. Walang makapagpatunay ng usap-usapang yon, pero kumalat ito sa mga karatig lugar, dala na rin ng pagsaksi nung isang manunulong na padpad doon noong mangyari ang nasabing insidente. Dagdag pa ng tsuhin niya na marami ang naniniwala na hindi pa tuluyang nananahimik ang lahat ng kaluluwang minsan doong pumanaw. Sinasabing matindi ang galit ng mga ito sa tao sa puntong isinumpa nila ang kanilang mga sarili para manatili sila sa mundong ibabaw. Nabanggit din ng tsuhin niya na dahil sa lakas ng presensya sa lugar, may mangilan-ngilang tao na roon ang nawawala. Pagkarinig naman ni Romano ng kwento ng tahanang yon, mas lalo pa siyang nakaramdam ng matinding takot. Yung isip niya, sinasabing lumabas na roon, habang ang katawan naman niya, pilit pinaninindigan ang tapang na hindi sa kanya. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa ikalawang palapag, sa kasagsaga ng kanilang pagtingin sa mga silid na nakabukas, may tumambad sa kanilang 3 kaluluwa na may nanlilisik na pulang mga mata. Umaangil ang mga nilalang na yan,
At sa estado ng mga ito, parang hindi yun purong espiritu. Nang masipat naman yon ng tsuhin ni Romano, agad naman itong naglabas ng krus. Ngunit di pa man yun nakakapagdasal ng pakaing orasyon dito, nagawa na yung mabawi nung nilalang, nakaharap nilang tatlo. Ayon sa kanya, matandang mag-asawa at isang dalaga ang nakita nila. Kahit hindi pa gumagalaw ang mga nilalang na yon, ramdam nila ang matinding puot na nagmumula sa katawan nito. Dagdag pa ni Romano na sa pagmamasid niya sa mga ito, alam niyang kaya nitong pumatay ng tao. Maya-maya pa, bigla namang umangil ng malakas ang mga nilalang na yon, kasabay ng mabilis nitong pagsugod sa kanila. Dala naman ang takot niya. Agad naman siyang bumaba ng hagdan, habang ang dalawa naman sa kanyang tsuhin na iwan sa itaas. Pagdating niya sa unang palapag, narinig niya ang mga itong panay na ang pagsigaw na parabang nagpupumilit yung magpumiglas. Ang kaso lang, pagpatakbo ni Romano ng kanilang kalabaw, bigla namang nawala ang boses ng mga ito. Nag-aalala man para sa kaligtasan ng dalawa, hindi na siya nangahaspang bumalik para tumulong. Ang naisip niyang paraan noon, umuwi na muna sa kanila para maipagbigay alam ito sa kanilang mga kadugo. Ilang minuto bago sumapit ang hating gabi, nakauwi na itong si Romano. Malayo pa man sa kanilang bahay, kitang-kita niya na sa may bandang bakuran nila ang kanyang amang matyagang naghihintay. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman itong binuksan ng pinto, sabay tanong kung nasaan ang mga tsuhin niya. Nang mapansin naman niyang iritable ang kanyang ama, medyo nagdalawang isip pa siyang ilahad ang totoong nangyari sa mga ito. Pero kalaunan napilitan na rin siyang umamin. Pagkaalam naman ito sa mga nangyari, agad naman itong pinatawag ang mga kadugo nila para pag-usapan ang kanilang mga gagawin. Kagaya rin ng inaasahan, hindi na yon ang haspang bumalik sa lugar na yon ng 10 oras ng gabi. Alam din kasi ng ama ni Romano ang mga nangyayari sa bahay na yon, kaya ayaw na nitong magbakasakali pa. Kinabukasan, pagtungtong ng 5:00 ng madaling araw, pumanhik ang kanilang pamilya sa lugar. Maliban sa kanila, wala na munang ibang nakaalam upang maiwasan ang mga usaping maaaring kumalat sa kanilang lugar. Pagdating naman nila roon, unang bumungad sa kanila ang bangkay ng mga itong nakabigti sa entradang pinto ng abandonadong bahay. May nasipat din silang bagong puntod sa gilid nito na may 2 kampanilyang nakasabit. Kahit walang gumagalaw sa mga kampanilyang yon, tumutunog ito ng kusa. Nais man sana nilang hukayin ang mga puntod. Di nila ito ginawa dahil sapat na para sa kanila na makita ang 2 bangkay ng kadugo nila. Pag-uwi nila ng labi nito, doon na dumagsa ang kanilang mga kababaryo. Bawat isa sa mga taong yon, iisa lang ang itinatanong at yon ay walang iba kundi ang tungkol sa nangyari sa mga ito. Mahirap man para sa kanilang sagutin ang bagay na yan, napilitan naman silang magdahilan. Silang lahat kasi, nagkasundong hindi ipagsasabi ang tunay na nangyari. Sa halip, ang inirason nila sa mga nagtanong, nasangkot sa malagim na patayan ang 2 tsuhin ni Romano. Dagdag pa ng mga ito na tinambangan sila sa daan at sa harap ng matinding panganib, nagdesisyon ng 2 kaharapin ng mga masasamang loob kapalit ng kalayaan ng kanilang pamangkin. Dahil sa mga binuo nilang kwento, naniwala naman ang mga ito. Labis man yung ikinatuwa ng mga kadugo nila, hindi maiwasan ni Romano na makaramdam ng matinding pag-aalala. Sa kasagsagan naman ng lamay ng mga ito, marami naman ang pumunta para makidalamhati. Siya naman noon,
Piniling manatili sa kanilang tahanan para pag-isipan kung papaano niya malalagpasan ang ganoong sitwasyon ng kanyang buhay. Di pa man kasi gaanong katagalan magmula noong nangyari yung insidente, marami na ang nagbago sa buhay niya. Kapag nga may nag-uusap sa kanila, ukol sa mga nilalang na hindi nasisilayan ng karamihan, pinipili niyang makinig upang matandaan ang mga pamamaraan kung papaano ito maiwasan. Ni minsan, hindi na rin yon tinawanan pa ni Romano. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili na totoo ang mga ito. Ilang buwan pa ang lumipas matapos mailibing ang dalawa niyang tiyuhin. Patuloy pa ring sumasariwa sa kanyang alaala ang itsura ng lugar kung saan yun pumanaw. Gabi-gabi rin yung pumapasok sa kanyang panaginip, dahilan para magkasakit siya at muntik-muntikan ng mawala ng bait. Dahil sa ganoong pinagdaanan ni Romano, hindi naman siya tinalikuran ng kanyang pamilya. Lahat yon nasa likod niya, nagbibigay ng mga payo kung papaano niya mapapalakas ang kanyang loob. Dala na rin ang pagmamahal ng mga ito, kung kaya't wala namang nangyaring malubhas sa kanya. Sa pagtagal, medyo nakasanayan na niya ang mga ganoong panaginip dahil hindi na ito nagbibigay ng takot sa kanyang pagkatao. Napatawad na rin niya ang kanyang sarili na halos inakala naman niyang masyado itong imposible. Taon pa ang lumipas, nagpasya itong si Romano na magpakalayo na muna sa kanila. Hanggat maaari, iniwasan niya noon ang mga liblib na lugar upang hindi na maulit pa ang mga pangyayari. Sa kakalakbay niya noong mga panahong yon, napadpad siya sa bayan ng Cebu. Dahil sa dami ng taong naninirahan sa lugar, nagdesisyon din itong si Romano na doon na manatili. Kahit mahirap ang naging simula niya roon, napagtagumpayan naman niya ito hanggang sa nakapagpundar na rin siya ng mga ari-arian niya. Doon na rin siya nagkaroon ng pamilya at mula noong napadpad siya sa lugar, hindi na niya nakita pa ang kanyang mga kadugo. Nag-aalala man para sa kalagayan ng mga ito. Alam niyang nasa mabuti na rin yung kalagayan. Hindi na rin niya inisip ang kanyang mga magulang, gawa ng naniniwala siyang kahit malayo man sila, patuloy pa ring magkakalapit ang kanilang mga kaluluwa. Inaasahan niya ring iingatan ito ng kanyang mga kapatid, kung kaya't kahit anong pangungulila man ang dumating, hindi niya pinipiling bumalik. Pagtatapat pa ni Romano na, noong napadpad siya sa Cebu, para siyang isang barkong naangkla na sa lugar na yon. Kahit anong subok niyang bumalik sa kanila, sadyang imposible na yon para sa kanyang sarili. Dahil dito, napilitan na lamang siyang tanggapin ang tadhanang nakalaan para sa kanya. Pagdating naman ng panahong matanda na siya, ibinahagi niya sa kanyang anak ang lahat ng kanyang karanasan upang hindi malagay ang mga ito sa sitwasyong minsan niyang kinalagyan. At dahil sa kanyang naging kwento, kung kaya't hanggang ngayong pangkasalukuyan, nananatili pa ring buhay ang istorya tungkol sa abandonadong bahay na pinag-alayan ng buhay ng dalawang tiyuhin ni Romano. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, parang ang daming sablay ng kwento no? Kasi unang-una, kung hindi naniniwala si Romano sa paniniwala ng ibang tao, sana nerespeto na lang yon ng mga tiyuhin niya. Kaso hindi ganun yung nangyari. 'Di ba? So ang ending ngayon, dahil gusto nilang patunayan kay Romano na totoo yung mga aswang o kung anumang uri ng mga nilalang yung hindi gaanong nakikita ng mga ordinaryong mata ng tao, ginawa nila yung bagay na yon. Alam naman siguro nitong tatlo na sobrang delikado ng bahay na yun na nasa loob ng gubat. Alam din nila yung kwento doon. So bakit nila dinala doon si Romano? Para lang patunayan na nagsasabi sila ng totoo
para lang irespeto ni Romano kung ano yung pinaniniwalaan nila. Kasi isipin ninyo tumanda si Romano ng tahimik yung buhay niya na walang kinalaman sa mga ganon. So dapat hinayaan na lang nila yon. Tas kung nagkakainuman sila, o sige, magkwentuhan lang tayo, magkwento lang sila kay Romano. Tapos kung pagtatawanan sila, hayaan lang nila. Kasi nga, paniniwala ni Romano yun. Edi kung pagpalagay na natin may ikwento si Romano na hindi naman sila maniniwala, sila yung tatawa. Sa tingin ko, hindi na kailangan pang patunayan ni Romano yun. Sana, sa akin lang, masasabi ko talaga sa kwento, kanya-kanya kasi talaga tayo ng paniniwala So, respeto na lang sa bawat isa para pare-parehas tayong hindi mapahamak. Mahirap na yung mapasok sa ganitong klase ng sitwasyon kasi, yun nga, hindi natin masasabi kung kailan tayo makakatikim ng tinatawag nilang tsamba. Diba? So, moral lesson sa kwento, respeto lang talaga. Yun lang naman Diba? Wala ka nang kailangang patunayan sa ibang tao. Hindi mo rin kailangang patunayan yung sarili mo o yung pinaniniwalaan mo. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.